Hi Libra, mid-month of April 2026, mid-April na tayo. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Libra energy. Kamusta kayo Libra? Ano nga asahan nyo ngayong mid-month? Anong parating sa inyo? Guidance po para sa mga taong ito. Message. Guidance advice para sa mga Libra. Mid-April. Anong parating sa mga taong ito? Any guidance message? Libra. Para sa mga Libra na maaring makapakinig nito, meron po bang guidance advice? Any message na kailangan marinig ng mga taong ito? Mukhang wala. Ay, okay na raw kayo. Hindi na raw kailangan Libra. You're all about balance. Ayun, bumagsak na. Any guidance message para sa mga Libra? Mid-April 2026. Para sa mga taong maring, okay, may gustong bumagsak. Isa-isahin natin, guys. The Four of Pentacles. The Fool. This one is in reverse. Eight of Swords. The Hangman. Two of Cups. Okay. So, meron man pong ilang nakabaliktad na baraha sa atin or reverse cards. Kung bago lamang po. It doesn't mean na hindi okay ha. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. Andali, add pa tayo. Libra. Six of Swords. Gusto ko pong mag-add. Ito na. Nakuha na natin. Gusto natin makita. May ilang difficulty akong nakikita, guys. I will be honest. But it doesn't mean na no. But ano lang to? Kumbaga, especially for those couples, Two of Cups, in a relationship, or kung kayo nasa isang pamilya na, okay, the Ten of Pentacles, guys, hinabol talaga natin. May ilang challenges, ito pwedeng naramdaman na ng ilan, or pwedeng pagdaanan mid-April, tension, miscommunication, ilang difficulty, lalo kung mayroon ng family, pagdating sa money. Okay? Napaka-normal. Hindi madali ang ating buhay ngayon. Maaaring meron kang ilang pinagdadaanan na hindi madali, pero kung pagtutulungan, work on your partnership, relationship, I see abundance. Okay? Yung comfort, yung security, stability sa pamilya, sa pera. Yes po. Pero pag-uusap din, plano kung paano nyo to haharapin if ever may ilang challenging dyan na hindi maiwasan or may ilang imbalances. Do some reflection, mid-April Libra. Tanungin ang sarili kung paano mo marireach yung goal mo para sa mas balance, kasi isa yan sa patuloy na mission nyo as a Libra, kung paano may babalanse ang mga ganap natin sa buhay. Do some reflection, review, reassess, para mapangat mo yung clarity or yung compromise, the Two of Cups. Of course, kailangan dito maging diretso ka rin dun sa hangarin mo or intention. Okay? Napakagandang pagkakataon to have a heart-to-heart conversation pagdating sa relationship, partnership, or kung kayo nga ay may mga pamilya na asawa na. Eto, astrologically, nasa Aries season pa rin tayo right now. Nag-highlight pa rin ang inyong mga 7th house. It's all about here, relationship, yung na-mention ko, guys. Okay? I feel for some of you kasi, syempre naman, kailangan ko consider nyo na. Para sa mga couples, more on dito sa kanila yung nakukuha kong energy, sa kanila muna. Maring mas nangingibabaw yung enerhiya ng inyong mga kapareha. Na dito, ang ilan ay baka magkaroon ng tension or misunderstanding. Nasabi ko nga, mga bagay-bagay ay may dadaan naman sa mabuting usapan.
parang nangingibabaw. Parang sila yung higit na kailangan makapag-decide or mas kailangan i-priority yung kagustuhan na okay lang naman. I mean, go with the flow actually yung energy dito para sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Let go. Okay, release itong ilang negativity. Pero syempre may boses ka rin eh. Pangatin yan sa mabuti, maayos, balancing paraan. Have a heart-to-heart conversation. Communication is the key. Okay, para sa if ever meron kayong ilang tension issues na kailangan harapin, masisettle nyo to. Okay, kailangan lang magsabay ng nasa balanse ang inyong mga enerhiya. Libra, alam ko may hugot yun, no? But I see new beginnings, new partnership, may something ganap, especially kung napagdaanan na to itong mga nakalipas na linggo. Kasi may ilang sitwasyon na more on the positive na yung nakikita ko, which is the 10 of Pentacles, the 8 of Swords. I-release na itong ilang old patterns sa relasyon, kung saan hindi kayo nagkakasabay, hindi nagko-compromise ang energy, hindi kayo nagkakasundo. I-release na ilang negativity, pag-overthink ng ilang Libra, para mapaangat yung mga bagong simula. Let go. Okay, the Hangman ay naka-reverse. I-let go yung ilang old patterns na alam yung hindi kayo nag-grow together. Okay. Ganon yung enerhiya. May ilang challenging man, but at the end of the day, nakikita ko yung card of abundance. Maayos to sa inyong mga paraan. May mga pagbabago sa relationship kung saan parang mararamdaman yung enerhiya na kayo'y nagsisimula sa una. Gaano man kayo katagal na. Or maybe yun yung pinaka-advice. Lalo para sa mga matatagal na rin yung relasyon. Pangatin nyo lang yung ideya na parang nag-start lang kayo sa una kung sino kayo. Oo, lalo na kung patuloy yung para bang feeling nyo pa ulit-ulit na lang yung nangyayari. So, why not? Try something new, something different sa connection nyo. Take rest, take new chances. The 6 of Swords. Balikan nyo kung sino kayo from the past. Or kung meron kayong mga unfinished business from the past. Kung baga wala pang closure. Magandang pagkakataon to sa relasyon. Yes. Actually. Or kung hindi kayo makakonect, maaari po itong kasi 7th house again, partnership, could be connected sa negosyo. Or matatawag yung business partner or partner in life. Or kung magka-relasyon na kayo tapos business partner pa kayo, maganda po. I'm getting a message for some of you, meron kayong babalikan na negosyo, proyekto from the past na kung saan ay maaring hindi nyo naisakatuparan or hindi nyo nabigyan ng diin, hindi nyo napanindigan, and this time, maaring mapaangat yan. Pag-uusap, plano, paano nyo ito sisimulan ulit sa una. Pero wag lang, baka ito yung pinaka-advice ha, hindi siya magiging madali, especially sa una. Wala namang madali sa una. Pero kung pagsasabayin nyo yung enerhiya, pagtutulungan nyo itong work on your partnership or business, ano pa man yan, nag-reverse kasi si 2 of Cups. Ito napaka-normal, ang bawat isa talaga ay may pagkakaiba or pwedeng umangat yung ilang differences nyo. Pero pag-uusap guys, wag mong sabayan yung init ng ulo or stress. Summer kasi ngayon, Summer kasi baka may ilang tension. Hindi maiwasan, wala namang perfect relationship. This is something again, masisettle. Wag lang laliman. Ang ilang Libra maaaring maging extra sensitive or conservative sa ilang situation. So, pag-unawa, pagsabay sa pagkakaiba ng bawat isa. Ganon yung energy. Regardless kung kayo ano man yung tinatakbo ng relationship status niyo ngayon. I see new beginnings, new opportunity. Lalo kung ngayon may ilang difficulty kayong pinagdadaanan sa inyong relasyon or business, negosyo, ano pa man yan, may mga bago guys. Wag lang kayong mag-stop doon sa ideya na parang wala na, hindi na, or parang puro hindi maganda yung flow, hindi na maganda yung progress. May pag-asa pa po. Merong magbabalik actually. Ito pwedeng kusang yung maramdaman ha sa inyong mga sarili Libra or kusang iangat sa inyo ng universe
yung mga na-mention ko, meron kusang mag-connect sa inyo, bumalik, someone from the past, na kung saan pwedeng, it could be a past employer, past project, na kung saan dito mapapaangat nyo this time para magkakaroon ng another chance. Okay? Or may mga bago sa ilang connection na ito. Yes to opportunity, guys. Kasi I see abundance money-making opportunities, si Ten of Pentacles. Connected sa money, career, especially. Pero, sabi ko nga, along with your other cards, take it easy. Especially kung ang ganap na ito ay parang, sabi ko nga, from scratch, from day 1, day 0, nag-start kayo ulit. Huwag magmamadali. Wala namang overnight success. The Fool kasi is in reverse. Tapos si Three of Swords, get more information, connect, communicate, gamitin ng boses, magtanong. The Fool, okay, meron kasing tendency sa ilang barahan yun na, lalo pa sa una, halo-halo na yung emosyon yan, pwedeng yes, nagiging emotional, or excited, ayan. So kapag ganun yung natin, hindi tayo nakakapag-isip ng klaro. Huwag kayo mainip, huwag kayo magmamadali. Kasi merong tendency na maging impulsive po kayo or reckless, magpadalos-dalos sa bawat decision, action, of course. Take it easy, kalma. Sabi kasi ni Moonchild go ko na to. Ay, of course, yes to opportunity, guys. Pero of course, you should always know then your business bago nyo ito pasukin. Okay. Kung kailangan nyo munang mag-research, magtanong para sigurado gawin yun. Ayan. Para wala tayong sisihan. Walang sisihan. Hindi. Ayan, maniwala kayo, may mga bago simulahan. Ano man ang pinagdadaanan nyo, kinuha talaga natin to. Humabol si Ten of Pentacles. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Card of Abundance, money, success. Pero again, walang overnight success. I will be honest. Along with your other cards, kung malalagpasan nyo yan, yung hindi pagkakasundo, or minsan pagkakaiba sa kapareha, partner in business, relationship. Napaka-normal naman yan. Ayan. Kapag nalagpasan nyo yan, at hindi kayo nagpa-apekto sa ilang negativity, hindi kayo nagpatalo, hindi kayo na-stuck, at patuloy kayo sumabay sa flow ng life, ng laban kayo sa mas balanse na paraan, mas may klaro, ayan na. Mararating nyo ang ginhawa. I-claim natin yan, ha? Patuloy na may magagandang possibility po sa aking nakikita. Or career-wise, yes, kaya marahil nakuha natin yan. Magandang balita. May magandang balita ako nakikita na parating sa inyo. Mid-April po tayo when it comes to your career and money sector. Kung saan pinapaalalahanan din kayo, marahil kailangan kong mabanggit ito, Libra, the Four of Pentacles, the Fool. I feel naman na mas na kayo yun. Kumbaga, lalo kung pinamature na kayo ng panahon, mas balance na yung approach sa pera, sa kaperahan, hindi na kayo padalos-dalos. Sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon. So, I see naman na mas mapapanghawakan niyo yung pera, kaperahan nyo ngayon. I-claim natin na may magandang balita. Lalo kung meron kayong hindi kaganaanan na pinagdaanan sa kaperahan po, ha, especially money, family, at dito meron celebration. Okay, meron kayo celebrate together. Maayos to. Masisettle yung mga sitwasyon. Kailangan lang patience, habaan din ng pasensya, be flexible, stay flexible sa bawat tao, sitwasyon, posisyon na pwede niyong makaharap. Ngayong mid-April, alam ko may hugot pa. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Libra.